Is it true? Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Sagot ka kaagad. Sure ka, ha? Opo. You can be cited in contempt pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo bilyonaryo yung na-contempt namin. Ikaw wala kang pera, pero sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasumakaw ng lubsip. Yung retention ng memory ng CCTV namin, 2022, malabo na. Kaya I am relying your human memory, not the CCTV memory. Nakapag-release kayo ng SARO sa mga ghost projects sa Bulacan na galing sa program appropriations. Mr. Chair, Sige. we only acted on requests coming from the agency, not from the Congress. So in this case, this comes from the Department of Public Works and Highways, Mr. Chair. Okay, Engineer Alcantara, sa pagkakaalam mo, pag-submit mo ng listings ng project kay Saldico, binibigay pa niya kay Secretary Bunuan para si Bunuan mag-request sa DBM? Sir, hindi ko na po alam yung after nung nagbigay po ko kay Kong Saldi. Na ID? Andito ba? Torigusa? Halika. Archibald Torigusa. Engineer, Siguro, may utang pa to sa inyo, no? Your Honor, malaki po utang pa sa 24 amin. million, ano? Opo, Your Honor. Mamaya, tanungin natin. Mr. Chair, yung movement ng resource person papunta sa upuan, deducted yung sa time, Mr. Chair, ha? Per segundo yung pagbilang nito. Kaya ka. Mr. Torigusa, nakapag-oath ka na? Kanina? Opo. Ikaw ang tinuturo na gumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Sagot ka kaagad. Hindi po akong gumawa or nagpagawa po ng mga Sino? IDs po nila. Ako po ang sinamahan ko lamang po sila sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila ng membership. Actually, Your Honor, kung mabibigyan lamang po ako ng pagkakataon, pwede po sana na kung mariretrieve po yung CCTV, nandun po yung occasion na nakapila po silang lahat, pumipirma po, at dala po yung mga IDs. Let's go to the main point of the issue. Bakit ibang pangalan nila nakalagay sa ID? Hindi ko po alam yon, Your Honor. Kung sila ang tanungin ko, hindi rin daw na alam. Kayo daw nagbigay. Alam mo, mabigat ito, ha? Because kung totoong kayo ang nag-facilitate sa pag-manufacture ng fake ID para ito mga taga-DPWH kahit na illegal sila na maglaro dyan sa casino, nagiging instrumento kayo. You are not only an accessory, you are an accomplice to the crime na inubos nila yung pera ng gobyerno sa paglaro dyan sa Soler dahil kayo ang nag-facilitate. At yung pag-facilitate niyo ay talagang krimen yan. Falsification. Gumawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matunton. Your Honor... Sino ang gumagawa ng ID doon sa Soler? Hindi ko po talaga alam, Your Hindi Honor. nga. Sabi mo nga, nakapila sila doon. Sino ang nag-ooperate doon? Sa membership counter po. Sinong mga tao doon? Yung mga empleyado po ng Soler. So, dinay mo ha, na hindi ikaw ang nag-facilitate na pag-issue ng Hindi po talaga, fake? Your Honor. Ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi ano po meron pong, kung may re-retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila So, doon. sino ang nandoon, nagbibigay ng gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan.
Ay, ano po yun eh? Iba-ibang, ano po yun empleyado po, papalit-palit. Sige, po magbigay ka naman. ng pangalan para patawag natin dito. Alam nyo, naubos ang pera ng Pilipinas dahil sa inyo eh. Ina-allow nyo sila doon maglalaro ng fake na ID. Kaya hinigop nyo yung pera ng DPWH. Your Honor, kung mamarapatin niyo po, Oh. nung makilala ko po sila, naglalaro na Sa, po. balik tayo sa tanong ko. Opo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila. Wala po akong knowledge, sir, pagka-pangalan po eh. Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng Hindi ID ko na po nila? maalala, sir. Your Honor, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka, ha? Opo. You can be cited in contempt pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo yung bilyonaryo yung na-contempt namin. Ikaw wala kang pera, pero sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasama ko ng lubog. Siyempre. Huwag ka lang umiyak. Hindi po, ang inaano ko lang po, yung pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na nananahimik po. Kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko, empleyado ka lang dyan eh. Pero yung nga lang, tulungan mo kami na makuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung alam namin na ikaw na diretso, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diretso. Kaya tanong ka namin para malaman namin kung sino itong malaking sindikato na ito eh. Parang paggawa ng programa hanggang pag-implement, hanggang sa paglustay ng pera na nakamkam nila. Kasama kayo sa sindikato dahil kayo ang nagbigay ng ID na Hindi fake. po talaga ako. Okay, wala kami ibigay na pangalan. Wala po kasi po akong kinalaman. Ma-retrieve mo Your yung Honor, talaga. CCTV doon na kung 2022, hindi malabo na. Sabihin naman ng CCTV na good for 1 month lang maximum yung retention ng memory ng CCTV namin. 2022, malabo na. Kaya I am relying your human memory, not the CCTV memory. Your Honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila. Kasi real time po yung pictures po nila doon eh. Yung kung ano po yung picture nila doon, yun po yung araw na nagsipirma po sila nung ginagawa nila yung card. At doon din po nila prinisinta yung mga IDs. Okay, sige. Hanapin namin yan. Opo. You're not yet off the hook, ha? Papatawag ka pa rin Okay namin. okay Ha? lang po, Ha? Your Honor. Maraming Thank you. salamat po sa pagbibigay nyo na po ng Salamat. chance sa akin po. Mr. Ronald, Yes, sir. paano kayo nagkakilala ni na Bryce? Yun po yung meron pong insidente po sa Soler na pagbaba ko po ng hapon is meron po kaming players. Naglalaro po sila sa ibang tables, maingay po sila, masaya po sila. Ngayon, ang pagkakasabi po sa amin, sila po ay mga sabungero at mga kontratista. Ngayon po, si Mr. Loren Cruz, may nakakilala po sa kanyang tiga sa kanila, which is pinakilala lang po ako kasi mu-order po sila ng pagkain, na-decline po sila. Kaya po pumasok yung point na yung pagpapa-member po nila. Pinaliwanag ko po sa kanila na yung kung ano po yung pribilehiyo pagka magiging member ka po ng isang casino po. Meron ka pong makukuha na libre pong pagkain, na libre na inumin, na libre na hotel rooms. Basta po naglalaro ka. Sayang naman po kasi kung naglalaro po sila, ma-accumulate po nila yun, makakakuha po sila ng libreng... Kailan yan? Nung October way back 2022 po, kung matatandaan ko po. Mr. Chair. Opo. Pasensya na po kayo, Mr. Chair. Continue. Opo. Ito po ang aking salaysay na Sige. Gaano kahaba naman yung salaysay mo? ay ano lang po ito, 3 page lang po. Sige, okay. Opo. Kasi Ronald, hindi naman naka-charge sa'yo. Hindi naka-charge sa akin, sir, ha? Sige. Tuloy. ako si Archibald de los Reyes Torregrosa, may hustong gulang Filipino na ninirahan sa 2203 P. Florentino Street, Sampaloc, Manila.
Matapos mabatid ang aking mga karapatan sa ilalim ng umiiral na batas at nanunumpa ng maayon sa batas at malayang kusang loob na nagsasalaysay, ako po ay nagsasalaysay ng buong kusang loob upang klaruhin ang aking pangalan at maglahad ng pawang katotohanan lamang base sa aking personal na kaalaman. Sabit mo na lang yan, yung may sustansya na lang pag-usapan natin. Paano kayo nagkakilala, paano umabot doon sa nag-apply ng membership card. Yung po yung, ito po yung ano. Sige, diretso mo na lang doon kasi alas 12 na. Apo, yung po yung kinikwento ko po sa inyo po, Mr. Chair, kanina po, na kung bakit ko po sila nakilala. Yung po yung kasi pag araw-araw po ako sa casino, alam po namin yung mga bagong mukha din po doon at mga bagong... Tapos na tayo doon. Paano sila nakapag-apply ng membership card? Magkaiba yung membership Apo, card. bumalik po sila po. Sandali. Apo. Magkaiba yung membership card saka yung fake ID, hindi Opo, ba? opo. Okay, paliwanag mo yun. Yung membership card po, kasi para po makakuha ka ng membership card is kailangan po ng valid government issued ID. Kailangan po yun para pagkuha niyo po ng card. Which is, pinaliwanag ko po sa kanila. Tapos, nag-decide po sila siguro after 3 to 5 days na bumalik po sila ng casino. Which is, pagdating po nila, in-inform po ako ni Mr. Loren na nandyan na po sila. Kung pwede daw tulungan ko po sila ng pagpaprocess po nung mga cards po nila. Makikita mo naman po doon po sa CCTV na sinamahan ko po sila doon sa pila. Which is yung mga bagong member din po, pumipila din po. Dala sila mga government-issued ID. Opo. Oh. Sige. Opo, pumipila din po sila. Tapos pagdating po doon sa counter, pag tinawag na po yung pangalan mo, pipirma ka po, tapos pipicturean ka, yun po yung lalabas po doon sa card mo. So apparently, yung mga fake ID na, yung mga fake na pangalan na, yung mga aliases na yung isinabit nila doon. Hindi ko po alam, Your Honor, Hindi sila... Yun ang lumalabas sa kanila. Anong pangalan sa membership card? Kung ano po yung ilagay po nila doon sa lisensya po, or kung ano po yung mga valid issued government IDs Okay. na... So ibig sabihin, wala kang kinalaman doon sa kanilang mga fake ID, yung government-issued ID like driver's licenses, wala kang kinalaman doon kasi pagbalik nila, dala na nila yon. Opo. Thank you. Your Honor. Thank you, Mr. Chair. I would like to go to DBM. Yes, Mr. Chair. Ilayo, sir, oh. From casino to DBM. Ako'y nagtataka kung bakit ganito na lang ka powerful si Saldico na siya na ang chairman ng Appropriations Committee ng House at the same time, para na rin siyang secretary ng DBM at the same time, para na rin siyang secretary ng DPWH. You know why? Kasi, dito sa records natin, for 2024 only, yung unprogrammed appropriations, particularly doon sa SAGIP, strengthening assistance for government infrastructure and social programs, 200 billion plus ang na-release ninyo and 155.8 billion ni-release nyo sa DPWH. Ang program ito, Ngayon, sabi ni D. Alcantara, pupunta sa kanya si Saldico, nagsasabi na meron kaming ilalagak sa inyo na pera, na pondo, gumawa ka ng listahan. Tapos, pag gumawa na si Alcantara ng listahan, submit niya kay Saldico. So, ang tanong ngayon from Saldico, ito ba'y sinabit niya kay Secretary Bunuan or diretso na sa inyo? Bakit nakapag-release kayo ng SARO sa mga ghost projects sa Bulacan na galing sa program appropriations? Mr. Chair, Sige. we only acted on request coming from the agency, not from the Congress. So in this case, this comes from the Department of Public Works and Highways, Mr. Chair. Okay, Engineer Alcantara, sa pagkakaalam mo, pag-submit mo ng listings ng project kay Saldico, binibigay pa niya kay Secretary Bunuan para Sir, si Bunuan mag-request sa DBM?
Sir, hindi ko na po alam yung after nung nagbigay po ko kay Kong Saldi. Hindi ka nagtanong. Hindi na po ako nagtanong. Basta sa kanya ko lang po pinapasa by Viber po. Okay, so assuming na ito ay sinasubmit ni Saldico to Secretary Bunuan being the head of, tama ba sabihin ko, head of procuring entity si Secretary Bunuan in this case? No, Mr. Chair, No. he is the head of the agency. Head of agency. Kasi isasubmit niya ito sa inyo in the form of agency budget, Special budget request. ano? Special budget request, Mr. Chair. Special budget request. Isasubmit sa inyo. Ngayon, pag nag-certify ang Bureau of Treasury na merong available funds, magbigay ka agad kayo ng SARO para dyan. Correct? Mr. Chair, of course, based on the request, we will evaluate and then kung titignan namin, Mr. Chair, kung there's available excess revenue because ang program fund could only be unlocked if there is an excess revenue certified by the Bureau of the Treasury. Correct. Oh, so kaya nga, ako'y nagtataka. Imposible magawa ito lahat ni Saldico na walang kakunaybans dyan sa loob ng DBM. Mr. Chair, I don't think so Senator na mangyari ito. Bigyan pa ng additional 1 minute or 2 minutes additional? 2 minutes, sir. 2 minutes, sige. 2 Last, 2 minutes. Sige. Yes, Senator Win. Nag-interject ka naman sa akin, so ako. Kay Engineer Alcantara, pag nagsasubmit kayo ng project, meron bang flood control, feasibility study, detailed engineering, coordination to the local government, isang mahabang listahan, meron bang ganun? Wala po. Just title and amount po. Actually po, nanggagaling po sa mga sections. Dahil may mga identify na po kaming location, mga karuktong po ng mga nasimulan. So po. walang feasibility study? Meron pong bayan na meron pong feasibility. Pero yung sinabit nyo yung mga sinasubmit nyo sa unprogram, yung mga typical lang. Title and amount lang, Your So Honor. walang feasibility study, walang detailed engineering, kasi Yes, Your buo-buo Honor. siya eh. Title and amount lang. Yun nga sinasabi namin, Yusek Toledo, these are not shovel-ready projects. Bakit nalabas yung pondo kung hindi siyang shovel-ready projects? Yan ang nanggaling na kay Engineer Alcantara. Mr. Chair, we have a certification also coming from the agency that is ready for implementation based on the forms and even the submission and even our documents will show you. At the same time, Mr. Chair, given that yung under the administrative code, sila po dapat ang may mandato to identify, plan, secure funding for programs, design, construct, or undertake pre-qualification bidding and award of contracts of public works projects. So, mean to say, sila po talaga ang Napakadali lang mag-identify, ang Mr. Chair. tanong dito. Napakadali lang. Bakit ang bilis ninyo makapag-release ng SARO galing sa program funds? Yun lang ang tanong namin. Anong influence meron si Saldico sa DBM? Bakit kapag siya ang naglagak ng pera, particularly sa first district ng engineering district ng Bulacan, bilis kagad na isyuhan nyo ng SARO? Mr. Chair, we don't know what is the Congressman Saldico as far as 5.1. the influence niya sa project. Because that is already Hindi ako by nagtatanong. agency po. Hindi ako nagtatanong influence sa project sa inyo, Wala sa po. DBM. Wala Bakit po. approve ka agad? Mr. Chair, we only follow what is being Or prescribed by the guidelines. ganito. Baka hindi ikaw nilalapitan. Baka yung boss mo. We don't know that. Ha? I don't know that with the chair. Ganito lang. Bakit nagwa-wonder ang Pilipino? Bakit ang bilis ninyo makapag-issue ng SARO doon sa mga unprogrammed projects na nagiging ghost projects? Itong tanong talaga eh. Ito ang tanong. Bakit ang bilis ninyo makapag-issue? Sabi nga ni Sinwin, that should be, ang standard nyo is shovel ready. Meaning, pag issue na ng SARO, pag-implement, tabol kagad, pala kagad, ganon. Oh, ito'y ghost projects. O paano kayo nakakaroon ng shovel ready na ghost ang napuntahan? We don't know Ano about, ito? Mr. Chair,
We don't know about the ghost. Kasi ghost project could only be determined once it's not being approved as one. The example, hindi namin malalaman, Mr. kung ghost siya o hindi. Kaya nga, once pero yung as to preparation or submission po ng budget, ang nanggagaling lahat po dyan because we have also charter to follow na kung hindi namin i-release based on the request at nag-comply lahat po sa requirements, then kami naman po ang mananagot. So, based on our charter, we follow what is in our charter and of course, release the document based on on that charter, Mr. Chair. So, meron po kami sinusundan talaga, Mr. That is published in our website. Alam mo, kung gusto, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Alam mo, pareho tayong nasa gobyerno, gusto sana namin mag-cooperate kayo fully. Bakit ganito? Let us, please help us to answer the question why. Hindi lang question ko yan. Question ng taong bayan. Kung bakit kapag mga project na gusto ni Saldico, ang bilis ninyo maka-issue ng SARO. Yun lang akin, ha? Ay, hindi kita pinopolt, Mr. Yusek, ha? Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi kita pinopolt dito. Oh, you have now 5 seconds. 5 seconds, sir. Nagtataka lang ako, bakit ang DBM ang bilis maka-release ng SARO para sa mga request ni Saldico? Yun lang. Yeah, Mr. Chair. Sige, respond na lang and then time's up. Lahat po tayo, sir, Mr. Chair, we are ruled by law. So we follow what is in the law, what are the rules and regulations. Yun lang po ang masasabi ko. We have the charter, and we have to obey that charter, and we have to follow that. Because kung di namin sundan yun, kami naman po ang malalagot. Kaya That's my concern. as I have said, Tapos na po yung time nyo. sir, Tapos ka na kunti lang. kanina. Oh, sige. Hindi kita pinopolt dito. Huwag mo sabihin na, baka sabihin mo na naman si Senator Bato, gustong baliin ko yung batas para, sumunod tayo sa batas. Yeah. Ha? Thank you, Mr. Chair. Sumunod tayo sa batas, pero ang tanong ko lang, sana may sagot. But anyway, hindi mo kayang sagutin, wala tayong magawa. Thank you, Mr. Thank Chair. you, Senator De La Rosa. Senator, before I recognize, i-clarify lang kay Archibald, empleyado ka ba ng Soler? Hindi po, Your Honor. Paano ka napupunta doon? Paano ka nakapag-influence ng ganon? Ako po ay matagal na pong naghahanap buhay po sa Anong job description mo? casino po. Sa casino po. Specifically, anong job description mo? Nagbabuy and sell lang po kami, sir. Your Honor. Anyway, sige, never mind. Sige, Senator Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Ang una kong tanong ay sa COA. Nasaan ang COA?